Nagpasya ang milyonaryo na sundan ang kanyang buntis na janitress matapos ang trabaho. Ngunit may natuklasan siyang nakakagulat na hindi niya kailanman inakala. Si Angelica ay palaging dumarating ilang minuto bago magsimula ang panghapong shift. Dumidiretso siya sa entrada habang nakatiklop ang uniforme sa kanyang braso at iniiwasan ang anumang hindi kinakailangang usapan. Halos 2 taon na siyang nagtatrabaho sa gusaling pagmamay-ari ni Paulo at sa panahong iyon ay natutunan niyang halos hindi mapansin. Sa locker room, mabilis siyang nagpapalit ng damit, isinusuot ang uniforme sa ibabaw ng isang maluwag na blusa na mas malaki kaysa sa karaniwang hinihingi. Nasa umpisa pa lamang ang kanyang pagbubuntis, ngunit kapansin-pansin na yon sa mga taong mapagmasid at ayaw niyang tanungin pa siya tungkol dito. Nang sabihin ng isang kasamahan habang nagtatali ng buhok, napakatahimik mo nitong mga araw, ayos ka lang ba? Maikli lamang ang isinagot ni Angelica. Ayos lang, medyo pagod lang, at agad niyang tinapos ang usapan bago pa ito lumalim. Ilang beses ding nanininig ang kanyang cellphone habang nasa trabaho, palaging nasa panloob na bulsa ng uniforme. Tahimik siyang lumalayo, binabasa ang maikling mensahe, at agad ding binubura ang lahat. Sa isang pagkakataon, mas tumagal ng bahagya ang ilaw ng screen sa kanyang mukha, at nagkomento ng may pag-uusisa ang kasamahang naglilinis sa katabing silid, mahalagang mensahe ba yan? Samantala, sa pinakahuling palapag ng gusali, kakaiba rin ang linggong pinagdadaanan ni Paulo. Dumaraan ang kumpanya sa isang mahalagang audit, nagkalat ang mga investor sa mga hallway, at anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Mas mainitin ang ulo niya, mas mapanuri sa detalye, at halos walang pasensya sa mga pagkakamali. Sa conference room, malakas niyang ibinabagsak ang mga report sa mesa habang sinasabihan ang kanyang team, ayoko ng improvisation, gusto ko ng kahusayan. Minamasdan tayo. Ramdam sa buong gusali ang tensyon, at alam ng lahat na hindi iyon panahon para magkamali. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang maliit na bagay na napansin si Paulo, 2 magkasunod na araw nang umalis si Angelica ng 5 minuto bago matapos ang oras niya. Para sa iba, walang halaga iyon, ngunit para kay Paulo, sa panahong iyon, bawat paglihis ay senyales ng kawalan ng disiplina. Pinatawag niya si Angelica sa kanyang opisina isang hapon. Pumasok si Angelica nang nakatikom ang postura at magkahawak ang mga kamay sa harap ng katawan. Diretsahan siyang tinanong ni Paulo, umuwi ka ng maaga kahapon at noong isang araw. May nangyari ba? Matatag ngunit kontrolado ang sagot niya, may kailangan lang akong asikasuhin na personal, pero wala akong iniwang trabahong hindi natapos. Agad namang tumugon si Paulo, lahat dito may oras na sinusunod. Kapag nagsimulang gumawa ng eksepsyon, magiging normal na yon. Hindi umiwas ng tingin si Angelica at maikli lamang na sinabi, hindi na maulit. Wala na siyang ibang ipinaliwanag at hindi na rin nagtanong pa si Paulo. Kalaunan, sa hallway, may isang empleyadang bumulong sa kasamahan, ngunit hindi sapat na mahina para hindi marinig, lagi siyang nagmamadali, parang may tinatakasan. Si Paulo, na noon ay dumaraan, ay nagkunwaring walang narinig ngunit itinago sa isip ang sinabi. Nagsimula siyang mapansin ang mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin. Hindi kailanman nag-o-overtime si Angelica, hindi siya pumapayag na sumalo ng shift ng iba, at hindi rin siya sumasama sa mga pagtitipon ng team. Kapag may nag-aalok ng sakay, simple lamang niyang sinasabi, makakauwi ako, salamat. Hindi rin siya sumasabay kumain sa cafeteria, palagi siyang may dalang maliit na baunan at mag-isang kumakain. Pagsapit ng pagtatapos ng araw, habang unti-unting nauubos ang tao sa gusali, maingat na inayos ni Angelica ang mga gamit at nagtungo sa locker room. Mabilis siyang nagpalit ng damit, sinuot muli ang maluwag na blusa, sinilip ang cellphone ng isa pang beses, at lumabas bago pa tuluyang dumilim ang langit. Paglabas niya, mabilis niyang tinawid ang kalsada at saglit na lumingon sa likuran, na para bang nais tiyaking walang sumusunod sa kanya. Nasa loob ng sasakyan si Paulo sa parking lot, abala sa pagrerepaso ng mga spreadsheet sa kanyang tablet. Hindi sinasadyang napatingin siya at nakita si Angelica na tumatawid ng kalsada sa paraang tila balisa. Nanatili ang imaheng iyon sa isip niya ng ilang segundo. Hindi lamang iyon pagmamadali. Kakaiba ang paraan ng pagtingin ni Angelica sa paligid, na para bang palaging alerto. Dahan-dahan niyang isinara ang tablet at bumulong sa sarili, bakit palagi siyang nagmamadali? Walang agarang sagot, tanging lumalaking pag-aalinlangan lamang. Nang hindi gaanong pinag-isipan, pinaandar niya ang sasakyan at lumabas ng parking lot habang pinananatili ang sapat na distansya. Kahit siya ay hindi maipaliwanag ang dahilan, at lalo siyang nababagabag dahil doon. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na simpleng propesyonal na pag-usisa lamang iyon, na kailangan niyang malaman kung may nakaapekto ba sa trabaho ni Angelica. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang higit pa roon ang dahilan.
Naglakad si Angelica papunta sa hintuan ng bus at sumakay sa unang dumating. Binagalan ni Paulo ang takbo ng sasakyan habang pinagmamasdan ang bus na papalayo. Nag-alinlangan siya ng ilang segundo habang nakahinto sa pulang ilaw. Tumingin siya sa daang pauwi at pagkatapos ay sa bus na papaliko na sa kanto. Nagberde ang ilaw at tahimik siyang nagdesisyon nang hindi man lamang inaamin sa sarili. Sinundan niya ang ruta mula sa malayo, nag-iwan ng dalawang sasakyang pagitan na parabang natatakot siyang mahalata. Habang palayo ng palayo ang bus mula sa business district, unti-unting naiwan ang matataas na gusali. Napansin ni Paulo na hindi iyon rutang madalas niyang puntahan. Kumakaunti ang trapiko at ang mga kalsada ay nagiging mas makitid at mas madilim. Nakaramdam siya ng bahagyang paninikip sa dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil pumapasok siya sa isang lugar na ganap na hindi niya kilala. Sa loob ng bus, nakatanaw lamang si Angelica sa bintana habang mahigpit na yakap ang kanyang bag, hindi niya alam na may sumusunod sa kanya. Sa labas, patuloy na nakasunod si Paulo, mainat na hindi mawala sa paningin ang sasakyan. Ilang beses niyang naisip na tumigil na lamang, lumiko sa susunod na kanto at kalimutan ang lahat ng iyon. Ngunit may kung anong pumipigil sa kanya. Nang tuluyang huminto ang bus sa isang mas liblib na hintuan, bumaba si Angelica. Nagpark si Paulo ilang metro ang layo at nagmasid mula sa malayo. Nagsimula siyang maglakad patungo sa isang kalyeng hindi pa kailanman napuntahan ni Paulo. Pinatay ni Paulo ang makina ng sasakyan ilang bloke bago ang hintuang binabaan ni Angelica at nagpatuloy siya nang naglalakad, pinananatili ang sapat na distansya upang hindi mahalata. Mas makitid ang kalsada kaysa sa inaasahan niya, may simpleng ilaw at kakaunti lamang ang taong dumaraan sa oras na yon. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Angelica habang sinusubukang malaman ang tunay nitong pupuntahan. Matatag ang mga hakbang ni Angelica at hindi siya lumilingon hanggang sa huminto siya sa harap ng isang simpleng gate na kulay neutral, may maliit na plakang nakalagay sa tabi ng intercom na nagsasabing kumpidensyal ang serbisyo roon. Walang malaking pangalan o kapansin-pansing logo. Tanging impormasyong sapat lamang para sa mga taong kailangang makakilala sa lugar na iyon. Pinindot niya ang intercom at naghintay. Bumukas ang gate ng sapat lang upang makapasok siya agad, saka itong muling nagsara. Nanatiling nakatayo si Paulo sa kabilang panig ng kalsada sa loob ng ilang segundo habang pinag-aralan ang lugar. Napansin niya ang mga security camera na nakakabit sa mataas na bahagi ng pader at ang maliwanag ngunit simpleng ilaw na walang anumang dekorasyon. Hindi iyon mukhang ordinaryong tirahan. Dahan-dahan siyang tumawid sa kalsada na parang basta lamang naglalakad at mas malinaw niyang nabasa ang maliit na karatula. Isa pala itong silungan para sa mga babaeng nasa mahirap at delikadong sitwasyon na may pribadong pagtanggap sa mga naninirahan doon. Hindi na niya kinailangan ng iba pang paliwanag. Habang naroon siya, may isa pang buntis na babae na dumating at pumasok sa parehong gate, at maya-maya pa'y may isa na namang sumunod. Diretso at malinaw agad niyang naunawaan ang lahat. Hindi umuwi si Angelica dahil wala talaga siyang tahanang mababalikan. Ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya sa parking lot ay nagkaroon na ngayon ng malinaw na dahilan. Dalawang hakbang siyang umatras habang dinarama ang bigat ng natuklasan. Biglang naging malinaw ang lahat, ang pagmamadali nito, ang pananahimik, ang palaging takot na mapansin, at ang pagtangging manatili ng lampas sa oras ng trabaho. Bago tayo magpatuloy, mayroon kaming espesyal na pakiusap. Nais naming manatiling libre ang mga kwentong ito, kaya hinihiling naming pag-isipan mong mag-like at mag-subscribe. Ibahagi rin sa comments kung saang lungsod ka nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy tayo. Tahimik na bumalik si Paulo sa sasakyan nang hindi nagsasalita at hindi man lang nagtangkang makipag-ugnayan. Habang pauwi, tila mas mabagal kaysa karaniwan ang trapiko. Naalala niya ang usapan nila sa opisina, ang paraan ng pagtatanong niya tungkol sa maaga nitong pag-alis at ang paratang niyang kulang ito sa dedikasyon. Mahina niyang nasabi sa sarili, akala ko wala lang siyang interes. Patuloy na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang isip. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng hiya dahil humusga siya nang hindi muna inuunawa ang buong sitwasyon. Kinabukasan ng umaga, nagising si Angelica sa isang simpleng kwartong pinaghahasyan nila ng iba pang mga babae. Mahigpit ang mga oras at malinaw ang mga patakaran sa silungan, lalo na pagdating sa pagiging kumpidensyal. Bago umalis papuntang trabaho, itinago niya ang kanyang mga dokumento sa isang communal locker na may kandado. Lumapit ang isang staff at mahinang nagtanong, maayos ba ang tulog mo? Bahagyang tumango si Angelica at sumagot, maayos naman. Dagdag pa ng staff, kung may kailangan ka, alam mong pwede kang magsabi. Nagpasalamat si Angelica sa pamamagitan ng maikling tango at nagpatuloy patungo sa hintayan ng bus, dala pa rin ang nakasanayan niyang huwag magbahagi ng higit sa kinakailangan.
Samantala, mas maaga kaysa karaniwan na dumating si Paulo sa opisina. Pinatawag niya ang legal department at ang head ng human resources para sa isang impormal na pagpupulong. Habang nakaupo sa dulo ng mesa, sinimulan niya ang usapan sa pagsasabing, "Gusto kong repasuhin ang mga internal policy tungkol sa maternity leave, job stability, at proteksyon para sa mga empleyadong nasa mahirap na sitwasyon." Isa sa mga naroon ang nagtanong, "May partikular bang kaso?" Maikli lamang ang sagot ni Paulo. Kailangang maiwasan ang problema bago pa ito mangyari. Hindi siya nagbanggit ng pangalan, ngunit malinaw na gusto niya ng detalyadong pag-aaral tungkol sa mga legal na posibilidad. Bandang kalagitnaan ng umaga, ipinatawag niya si Angelica sa kanyang opisina. Pumasok ito na tulad ng dati, maingat, tahimik, at mapagmasid. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Paulo. Diretso niyang sinabi, "Sinundan kita kahapon." Natahimik si Angelica ng ilang segundo, tila sinusubukang tiyakin kung tama ba ang narinig niya. Nagpatuloy si Paulo, "Kailangan kong maintindihan kung ano talaga ang nangyayari." Agad ang naging reaksyon niya. "Wala kayong karapatang gawin yon," sabi niya sa kontrolado, ngunit matatag na boses. Sumunod agad ang takot. "Kung dahilan ito para tanggalin ako, kaya kong magpaliwanag." Huminga ng malalim si Paulo bago sumagot. "Alam ko kung saan ka nakatira ngayon." Naramdaman ni Angelica na nanigas ang kanyang katawan. Napaatras siya ng isang hakbang palapit sa pinto, tila handang umalis anumang oras. "Kailangan ko ang trabahong ito," mariin niyang sinabi. "Wala akong ginawang mali rito." Sumagot si Paulo, "Hindi ko sinabing may ginawa ka." Agad siyang bumawi, "Pero iisipin nilang mayroon. Lagi naman ganoon." Inamin niyang alam niya ang tungkol sa silungan, na nakilala niya ang lugar at naintindihan niya ang ibig sabihin nito. Kitang-kita ang kaba ni Angelica. "Ayoko ng atensyon," sabi niya. "Ayokong may makaalam dito. Ayokong maging usap-usapan ito sa opisina." Mahinahon ang tono ni Paulo. "Hindi mangyayari yon." Ngunit nagpumilit siya. "Hindi niyo naiintindihan. Kapag nalaman ng mga tao na nasa silungan ka, iba na ang tingin nila sa'yo. Minsan may awa, minsan may pagdududa." Hindi umiwas ng tingin si Paulo. "Gusto kong maintindihan kung ano talaga ang nangyayari." Umiling si Angelica. "Ang nangyayari ay kailangan kong magtrabaho. Iyon lang. Hindi ko pwedeng mawala ang sweldo ko. Hindi ko kayang malagay sa panganib na ituring akong problema." Sinubukan niyang sabihin na may mga proteksyon naman ang kumpanya, ngunit pinutol siya nito. "Ang mga pulisya sa papel hindi nagbabayad ng renta at hindi garantiya na walang papalit sa akin." Mabigat ang katahimikang sumunod. Mahigpit na hawak ni Angelica ang kanyang bag, "Itinago ko ito dahil iyon lang ang paraan para manatili ako rito," sa wakas ay sinabi niya. "Kung naging bukas ako mula pa noong umpisa, baka matagal na akong itinapon." Sumagot si Paulo, "Sa tingin mo gagawin ko yon?" Diretso siyang tumingin dito at sinabi, "Hindi ko pwedeng isugal ang buhay ng anak ko sa isang haka-haka lamang." Nanatili sa hangin ang mga salita ni Angelica matapos niyang sabihin na ang pagtatago lamang ang paraan upang manatili siya roon. Hindi agad nakasagot si Paulo. Napagtanto niyang kung ituturing lang niya ang usapang iyon bilang simpleng isyong administratibo, mawawala sa kanya ang pagkakataong maunawaan ang mas malalim na bagay. Huminga ng malalim si Angelica at nagpa siyang magsalita pa ng higit kaysa dati niyang ginagawa. "Umalis ako sa bahay nang malaman kong buntis ako dahil kailangan kong ayusin muli ang buhay ko," paliwanag niya ng matatag. "Walang eskandalo, walang pampublikong away, pero may kawalang katatagan. Wala akong suporta, wala akong matibay na pundasyon, at kailangan ko ng ligtas na lugar para makapag-isip." Nilinaw niyang pansamantala lamang ang pananatili niya sa silungan at wala siyang planong manatili roon habang buhay. "Hindi ko tinatakasan ang responsibilidad. Sinusubukan ko lang itong harapin sa tamang paraan." Tahimik na nakinig si Paulo nang hindi sumisingit. Nagpatuloy si Angelica at sinabing hindi siya naghahanap ng awa. "Ayoko ng limos o personal na pabor. Gusto ko lang magtrabaho. Gusto kong tapusin ang oras ko, gawin ang hinihingi sa akin, at matanggap ang sweldo ko. Ang iba, ako na ang bahala." Walang galit sa kanyang boses, ngunit malinaw ang kanyang mga hangganan. "Kung minsan man mukhang malayo ako, iyon ay dahil may mga bagay akong inaayos na hindi pwedeng dalhin sa oras ng trabaho. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi ko sineseryoso ang trabaho ko." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Paulo sa paraang hindi niya inaasahan. Napagtanto niya na sa loob ng maraming taon ng pamamahala sa isang kumpanya, ni minsan ay hindi niya tunay na naitanong kung paano namumuhay ang mga taong nagtatrabaho roon kapag nasa labas na sila ng gusali. Kilala niya ang mga numero, ulat, at mga target, ngunit hindi niya kilala ang mga kwento. Habang nagsasalita si Angelica, nagsimula niyang balikan ang sarili niyang buhay. Ilang taon na ang nakalipas, namatay ang kanyang asawa dahil sa komplikasyon sa panganganak.
Mula noon, bumuo siya ng rutinang umiikot lamang sa trabaho. Naging mahusay siya, ngunit naging malamig at malayo rin sa iba. Hindi niya pinayagang may lumapit ng sapat para makita kung sino siya lampas sa posisyong hawak niya. Pagkaalis ni Angelica sa opisina, makalipas ang ilang oras, nanatiling nakaupo si Paulo habang nakatitig sa sobre na kanyang inihanda. Sa loob nito ay may sapat na pera upang matustusan ang ilang buwang pangunahing gastusin. Ipinatawag niya itong muli bago matapos ang oras ng trabaho. Nang bumalik siya, inilapag niya ang sobre sa mesa at sinabing, "Para ito sa iyo upang kahit paano ay gumaan ang panahong pinagdaraanan mo." Tiningnan ni Angelica ang sobre ngunit hindi niya ito hinawakan. "Kung hindi ito dumaan sa tamang proseso, hindi ko ito matatanggap," sagot niya. Sinubukan niyang ipaliwanag na personal niya iyong tulong, ngunit direkta siyang sinagot ni Angelica. Ang tulong na walang formalidad ay nagiging utang na hindi nakikita. "Ayokong may pagkakautang ako kaninuman." Iginiit ni Paulo na wala siyang hinihinging kapalit. Kalmado ngunit matatag na sumagot si Angelica, "Naniniwala ako sa sinasabi ninyo, pero kailangan kong manatiling nakatayo gamit ang sarili kong kakayahan." Napagtanto ni Paulo na ang pagtanggi nito ay hindi dahil sa kawalan ng tiwala sa kanya, kundi dahil iyon sa prinsipyo nito. Hindi na siya nakipagtalo pa at tahimik niyang ibinalik ang sobre sa drawer. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagpatawag na si Paulo ng pulong sa loob ng kumpanya at inanunsyo ang muling pagsasaayos sa service team. Ipinaliwanag niyang may ilang tungkuling babaguhin upang maging mas maayos ang operasyon at mas balanse ang paghahati ng trabaho. Inilipat si Angelica sa magaan na administratibong tungkulin, may nakatakdang oras at mas kaunting pisikal na pagod habang nananatili ang kanyang sahod. Walang anumang pampublikong pagbanggit tungkol sa kanyang pagbubuntis o personal na sitwasyon. May ilang empleyadong nagtaka sa biglaang pagbabago at nagbulungan sa mga pasilyo, ngunit walang puwang para sa lantad na espekulasyon. Muling ipinatawag si Angelica sa opisina upang formal na ipaalam ang pagbabago. Ipinaliwanag ni Paulo ang mga detalye habang tahimik siyang nakikinig. "Hindi nito binabawasan ang halaga ng ginagawa mo rito," sabi niya. "Isa lamang itong kinakailangang pag-aayos." Diretsahang nagtanong si Angelica, "Dahil ba ito sa nakita niyo?" Sumagot siya, "Dahil ito sa naunawaan ko." Ilang segundo siyang nag-isip bago nagsalita. "Tatanggapin ko basta huwag itong maging usap-usapan." Tiniyak ni Paulo na hindi iyon mangyayari. Makalipas ang ilang araw, nang hindi ipinapaalam kay Angelica, nagpasya si Paulo na personal na pumunta sa shelter. Hindi siya nagdala ng business card ng kumpanya ni hindi niya ipinakilala ang kanyang posisyon. Pinindot niya ang intercom at naghintay. Nang salubungin siya ng coordinator, ipinakilala lamang niya ang sarili gamit ang kanyang unang pangalan at ipinaliwanag na siya ang responsable sa trabaho ng isa sa mga babaeng naninirahan doon. "Hindi ako pumunta rito para kunin ang sinuman o manghingi ng impormasyon," sabi niya. "Gusto ko lang maintindihan kung paano ito gumagana." Ipinaliwanag ng coordinator na ang shelter ay may malinaw na patakaran tungkol sa pagiging kumpidensyal, nakatakdang schedule at nakatuon sa muling pagbubuo ng kasarinlan ng mga babae. "Walang gustong maligtas dito," sabi nito. "Ang kailangan nila ay panahon upang muling ayusin ang sarili nilang buhay." Habang nakikinig, naalala ni Paulo ang panahon kung kailan madalas magpatingin sa doktor ang kanyang asawa habang buntis ito. Naalala niyang sa halip na samahan ito ng lubos, mas ibinaon niya ang sarili sa trabaho, iniisip na ang katatagan sa pananalapi ang tanging anyo ng pag-aruga. Nang makita niya kung paano tumatakbo ang shelter, naunawaan niyang napagkamalan niyang pareho ang presensya at pagbibigay. Napagtanto niyang noong panahong higit siyang kailangang makinig, pinili niyang mamahala. Paglabas niya sa shelter, mabigat ang kanyang pakiramdam. Nanatili siya ng ilang minuto sa loob ng sasakyan, matapos umalis, iniisip ang lahat ng kanyang naunawaan, at doon niya napagdesisyonan na ang responsibilidad ay hindi ang pakikialam sa buhay ni Angelica, kundi ang tiyaking hindi na magiging dagdag na pabigat ang mundong nakapaligid dito. Ngunit makalipas ang isang linggo, humingi ng higit pa sa pagninilay ang realidad. Habang nasa gitna ng trabaho, nagsimulang makaramdam si Angelica ng tuloy-tuloy na pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan. Sinubukan niya itong baliwalain, inayos ang kanyang pagkakaupo, at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga dokumento, ngunit bumalik ang sakit ng mas matindi. Napansin ng isang katrabaho na namumutla siya at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Huminga ng malalim si Angelica at sumagot, "Kaunting discomfort lang ito, mawawala rin." Ngunit hindi iyon nawala. Ilang minuto matapos noon, nang subukan niyang tumayo, nakaramdam siya ng mas matinding kirot at kinailangan niyang sumandal sa mesa. Muling nagpumilit ang parehong katrabaho. "Hindi na normal ito, kailangan mong magpatingin sa ospital." Nag-atubili si Angelica, hawak pa rin ang takot na baka magmukha siyang mahina, ngunit muling sumakit iyon, mas malinaw at mas matindi.
Naabisuhan ang administrative team at hindi nagtagal ay dinala na siya sa ospital. Habang nasa biyahe, mahigpit niyang hawak ang kanyang bag na parabang pilit pa rin niyang kinokontrol ang sitwasyon. Sa ospital, mabilis siyang sinuri ng doktor at ipinaalam na may panganib ng maagang panganganak. Hindi pa ito ang tamang panahon pero kailangan ka naming ipa-confine upang maiwasan ang komplikasyon, diretsahang paliwanag nito. Tahimik na nakinig si Angelica habang pinoproseso ang bawat salita. Ang una niyang naging reaksyon ay hindi tungkol sa kanyang kalusugan, kundi tungkol sa trabaho. Hindi ko pwedeng mawala ang trabaho ko, sabi niya sa doktor, na parabang may magagawa ito lampas sa medikal na aspeto. Nakarating ang balita sa kumpanya at ilang sandali pa'y dumating si Paulo sa ospital. Hindi siya agad pumasok sa silid. Kinausap muna niya ang doktor upang maintindihan ang kondisyon at mga rekomendasyon. Nang pumasok siya sa kwarto, nakita niya si Angelica na nakaupo sa kama habang nakatingin sa sahig. Itinaas nito ang tingin at nagsalita bago pa siya makapagsalita. Alam kong nagpapahirap ito sa sitwasyon. Walang pag-aalinlangang sumagot si Paulo, wala itong pinapahirap. Mananatili ang trabaho mo gaano man katagal kang kailangang magpahinga. Nagpatuloy si Angelica pero hindi ko pa natatapos ang kinakailangang panahon. Sumagot siya, hindi nagpapatakbo ang kumpanya batay lamang sa mahigpit na mga deadline kapag kalusugan na ang nakataya. Gayunpaman, hindi nawala ang takot sa kanyang mukha. Ayokong maging espesyal na kaso na pinag-usapan ng iba, sabi niya. Matatag ngunit kontrolado ang boses ni Paulo nang sumagot siya, hindi ka espesyal na kaso. Isa kang empleyadong may karapatan at sisiguraduhin kong igagalang iyon. Maikli lamang ang naging pag-uusap nila, ngunit sapat iyon upang maunawaan niyang kahit paano, sa pagkakataong iyon, hindi siya nag-iisa. Ang mga sumunod na araw ay puno ng medikal na pagmamasid. Mas maagang nangyari ang panganganak kaysa sa inaasahan, ngunit isinilang na malusog ang sanggol. Ang malakas na iyak na umalingaw sa silid ay nagdala ng malinaw na ginhawa kay Angelica, na maingat na karga ang anak habang tila hindi pa rin makapaniwala. Mahina niyang bulong habang nakatingin sa maliit na mukha ng sanggol na kaya natin. Kinumpirma ng doktor na kahit napaaga ang panganganak, wala namang malubhang komplikasyon. Bumalik si Paulo sa ospital makalipas ang ilang araw, ngunit nanatili siyang may paggalang sa distansya. Hindi siya pumasok sa silid at hindi rin humiling na buhatin ang sanggol. Sa reception, formal niyang inayos ang isang corporate benefit para sa mga empleyadang nasa katulad na sitwasyon na nagbibigay ng legal, malinaw at maayos na suportang pinansyal. Hindi iyon lihim na sobre at hindi rin isang pansamantalang pabor lamang. Isa yung opisyal na hakbang. Nang malaman iyon ni Angelica, sinabi niya sa coordinator ng shelter, kung dumadaan ito sa sistema, tatanggapin ko. Dahil hindi ako magkakautang ng loob kaninuman dahil dito. Naunawaan niyang may malaking pagkakaiba ang personal na tulong at institusyonal na polisiya. Pagkalipas ng ilang buwan, matapos makarecover, bumalik si Angelica sa trabaho. Mukha pa ring pareho ang gusali, ngunit may mga banayad na pagbabago. May mga impormasyong poster tungkol sa karapatan ng mga manggagawa na nakapaskil sa mga bulletin board sa loob. Isang opisyal na memorandum ang nagdetalye ng mga bagong polisiya para sa proteksyon ng mga buntis na empleyado at nag-anunsyo ng paglikha ng Social Assistance Fund para sa mga empleyadong dumaraan sa pansamantalang kahinaan sa buhay. Walang kahit anong pagbanggit sa pangalan niya saan man. Habang naglalakad siya sa koridor sa unang araw ng kanyang pagbabalik, natural siyang binati ng ilang kasamahan. Walang tingin ng awa at walang halatang bulungan. Nadaanan siya ni Paulo at simpleng sinabi, maligayang pagbabalik. Sumagot siya ng salamat. Walang mahabang usapan at walang eksena. Sa pagdaan ng panahon, napansin ni Angelica ang iba pang buntis na empleyadang nagpapakita ng parehong takot na minsan din niyang naramdaman. Sa isang break, may isang lumapit sa kanya at mahinang nagsabi, natatakot akong sabihin na buntis ako. Kalmadong sumagot si Angelica, hindi mo kailangang matakot. Nagbago ang mga patakaran dahil kailangan talaga silang baguhin. Ipinaliwanag niya kung paano gumagana ang mga bagong polisiya at binigyang diin na ang paghingi ng gabay ay hindi kahinaan. Mula sa malayo, napansin ni Paulo ang isa sa mga usapang iyon sa koridor. Nakita niya si Angelica na kumpiyansang gumagabay sa kasamahan, ipinapaliwanag ang mga karapatan at proseso. Hindi siya nakialam. Napagtanto lamang niya na ang pagbabagong nagsimula bilang simpleng administratibong pag-aayos ay naging isang malalim na pagbabago sa loob ng kumpanya. Naunawaan niyang hindi lamang ito tungkol sa pagprotekta sa isang empleyado, kundi sa pagbabago ng kultura ng buong lugar. Habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina, naisip niya na ilang linggo lang ang nakalipas. Tinitignan niya si Angelica bilang isa lamang linya sa spreadsheet. Ngayon, nakikita niya rito ang isang taong dumaan sa matinding pagsubok nang hindi nawawala ang dignidad.
Nang makita niya itong natural at matatag na nagbibigay gabay sa isa pang buntis na empleyada, naunawaan niyang ang pinakamahalagang pagbabago ay wala sa memorandum na nakapaskil sa dingding kundi sa pag-ugaling unti-unting kumakalat sa buong koridor. At doon, habang pinagmamasdan ang simpleng tagpong iyon, kinilala niyang ang pagbabagong nangyari ay hindi lamang administratibo, ito ay personal. Nanatiling nakatayo si Paulo ng ilang segundo matapos makita si Angelica na nagbibigay gabay sa kasamahan sa koridor, at doon niya tunay na naunawaan na hindi mababaw ang pagbabagong iyon. Ilang buwan na ang lumipas mula nang ipanganak ang sanggol, at hindi na katulad dati ang takbo ng kumpanya. Noon niya natanggap ang isang formal na imbitasyon mula sa shelter para sa isang institutional visit, hindi na bilang mausisang bisita kundi bilang opisyal na sponsor. Maingat niyang binasa ang imbitasyon at agad itong tinanggap ng walang pag-aalinlangan. Hindi iyon magiging pagbisitang pampakita lamang, kundi isang tunay na pangako. Sa itinakdang araw, nagtungo siya sa shelter kinaumagahan. Pagdating niya, sinalubong siya ng coordinator ng may matatag na pakikitungo. Ang presensya niyo rito ngayon ay simbolo ng pagpapatuloy, sabi nito. Sumagot si Paulo, ayokong maging isang beses na kilos lang ito. Gusto kong maintindihan kung paano tayo makakagawa ng permanenteng pagbabago. Inakay siya ng coordinator sa isang simpleng koridor, kahalintulad ng una niyang napuntahan, ngunit ngayon ay iba na ang kanyang pananaw sa lahat. May kaayusan, may disiplina, at may dignidad. Sa isang administrative room, binuksan ng coordinator ang isang lumang folder, at nagsimulang maghalungkat ng mga naka-archive na dokumento. May kailangan kayong makita, mahinahon nitong sabi. Tahimik na nanood si Paulo habang inilalabas nito ang isang partikular na papel. Nang makita niya ang pangalang nakasulat doon, kusa siyang napalapit sa mesa nang hindi namamalayan. Pangalan iyon ng kanyang asawa, nakatala bilang regular na donor ilang taon bago ito namatay. Nanahimik siya ng ilang segundo. Hindi ito maaaring tama, mahina niyang bulong. Sumagot ang coordinator, buwan-buwan siyang nagbibigay ng donasyon ng palihim, partikular para sa mga buntis na babaeng nasa mahirap na sitwasyon. Parang may mabigat na dumaan sa dibdib ni Paulo. Hindi niya iyon alam. Kailanman ay hindi niya nalaman. Patuloy na ipinakita ng coordinator ang mga lumang resibo, pirma, at tala ng mga transfer. Humiling siya ng ganap na pagiging kumpidensyal, paliwanag nito. Sinabi niyang ayaw niya ng pagkilala, gusto lang niyang matiyak na mapupunta ang tulong sa mga babaeng tunay na nangangailangan. Pinahira ni Paulo ang kanyang mukha habang pilit inaayos ang kanyang mga iniisip. Hindi niya kailanman nabanggit ito, sabi niya sa mas mahinang tinig kaysa karaniwan. Sumagot ang coordinator, may mga taong tahimik tumulong dahil naniniwala silang hindi kailangang ipagsigawan ang dignidad. Nanatili siyang nakatitig sa mga papeles na para bang muling binabalikan ang buong nakaraan. Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang sapat na ang pagbibigay niya ng pinansyal na katatagan sa pamilya. Hindi niya napansing may mas malalim pang nakikita ang kanyang asawa, na nagmamalasakit sa mga babaeng nasa parehong sitwasyong pinagdaanan ni Angelica. Halos sa sarili na lamang niyang sinabi, masyado akong naging abala sa pagkontrol ng lahat, kaya hindi ko nakita kung ano talaga ang mahalaga. Hindi sumagot ang coordinator at maingat lamang nitong isinara ang folder. Sa sandaling iyon, hindi napaluha si Paulo dahil sa bugso ng damdamin. Umiyak siya dahil naunawaan niya ang lahat. Umiyak siya nang mapagtanto niyang ang babaeng nawala sa kanya ay naniniwala mismo sa uri ng organisadong tulong na halos hindi niya naibigay nang magkaroon siya ng pagkakataon. Sandali siyang sumandal sa mesa at taimtim na sinabi, muntik ko nang ulitin ang pagkakamaling tingnan lamang ang tungkulin at hindi ang tao. Sumagot ang coordinator, ang mahalaga, hindi ninyo iyon inulit. Noon ding araw na yon, formal na isinagawa ni Paulo ang permanenteng sponsorship para sa shelter. Hindi bilang marketing strategy at hindi rin bilang panandaliang aksyon, kundi bilang opisyal na pagpapalawak ng mga internal na pulisiya ng kumpanya. Iniutos niyang bahagi ng pondo ng Social Assistance Fund ay regular na ilalaan para sa tuloy-tuloy na suporta sa shelter, alinsunod sa batas, at may ganap na transparency. Hindi ito kawanggawa, sabi niya habang nilalagdaan ang mga dokumento. Ito ay institusyonal na responsibilidad. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang umalis si Angelica sa silungan. Sa tulong ng mga bagong pulisiya ng kumpanya, at ng katiyakang hindi siya basta matatanggal sa trabaho, nakapagrenta siya ng maliit na apartment. Hindi iyon malaki at lalong hindi marangya, pero ligtas iyon. Habang inaayos niya ang ilang kahon na pag-ari nila, karga ang kanyang anak, mahina niyang sinabi, hindi tayo iniligtas. Nerespeto tayo. Alam niyang ang pagbabagong iyon ay hindi bunga ng personal na pabor, kundi resulta ng isang sistemang nagsimulang gumana ng mas makatarungan. Sa kumpanya, iba pa rin ang atmosfera. Mas malaya nang humingi ng gabay ang mga empleyado nang walang gaanong takot.
Ang pulisya para sa proteksyon ng mga buntis ay naging bahagi na ng kultura ng kumpanya. Tahimik lamang na inoobserbahan ni Paulo ang lahat, nang hindi kailangang magbigay ng mahahabang talumpati. Hindi na niya kailangang ipahayag na may nagbago. Kitang-kita na yon ng lahat. Sa pagtatapos ng isang araw ng trabaho, nang halos wala ng tao sa gusali, pumasok si Paulo sa kanyang opisina at binuksan ang isang drawer kung saan nakatago ang lumang larawan ng kanyang asawa. Umupo siya sa kanyang silya at matagal na pinagmasdan ang litrato. Masyado akong natagalan bago ko naintindihan, mahina niyang sambit, kahit alam niyang walang makaririnig sa kanya. Napagtanto niyang sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nakagawa siya ng desisyong naayon sa mga paniniwala ng kanyang asawa. Hindi siya umiyak dahil kay Angelica. Umiyak siya nang mapagtanto niya kung sino siya sa loob ng mahabang panahon, isang mahusay ngunit malamig na lalaki. Umiyak siya dahil muntik na niyang palampasin ang isa na namang pagkakataon upang kumilos ng may malasakit at pagiging makatao. At umiyak siya dahil sa wakas, pinili niyang huwag nang ulitin pa ang parehong pagkakamali. Maraming salamat sa pagsama hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas ngayon mismo sa iyong screen. I-click mo lamang upang mapanood. Kung naantig ka ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang i-button sa comments upang mas marami pang tao ang makarinig sa nakaka-inspire na kwentong ito. Kung maaari, ibahagi mo rin ito. Maaaring maliit na bagay lang iyon, pero ang pagpapakalat ng kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.